Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayon din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pampang at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukirin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kwenta. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. Naunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga, ang bawat iskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tumayo nga po ang mga lolo't lola. Mga lolo't lola, yung iba hindi pa rin matanggap na lolo na at lola na. Palapakan po natin ang mga lolo't lola natin na mga naririto. Salamat po. Ito po dahil ngayon, no, bagamat linggo, dahil ang linggo ay sa liturhiya natin, ang pang-17 linggo na ginagamit natin. Pero ngayong July 26, 27, no, 26, no, ay kapistahan ni Santa Ana, ang lola ni Jesus, ang biyanan ni San Jose, ina ni Maria, kaya inararangalan natin at binibigyan natin ng panalangin, espesyal na panalangin, ang mga lolo't lola na kadalasan sila ang mga nag-aalaga sa inyong mga anak o sa kanilang mga apo. At inaasahan na ang mga lolo't lola dahil sa kanilang edad, sa katandaan, sila ay nagtamo na ng karunungan. Kaya kailangan, no, yung matalas ang pag-iisip, pag-unawa ng mga nakakatanda. Kaya para bang, no, sa kabataan, ang inihiling sa kanila, kalakasan. Sa pagtanda, inaasahan natin sa atin na mayroon tayong
pinagkakatandaan. Mahirap yung tumatanda lang. Meron nga rin tinatawag na tumatanda ng paurong. Merong matatanda, minsan mahirap kausap. Merong mga matatanda na ang prinsipyo, baluktot. Pero mayroong, yun nga po, no, ang inaasahan dahil marami na tayong karanasan, marami na tayong naranasan, ibig sabihin, marami na tayong natutunan at kailangan natin ibahagi ang mga karunungang ito sa mga anak, lalo tigit sa mga apo. Kaya pag nilayan din, no? Sa mga lolo at lola ba na naririto, kayo ba ay nilalapitan o kayo ay nilalayuan? Ano sa tingin ninyo? Nilalapitan ba kayo o nilalayuan? Kasi magandang, habang may panahon pa, mapag-isipan din, bakit walang lumalapit sa akin? Diba, no? Pero ganun pa man, isang biyaya, no, ang tumanda. Tandaan niyo po ha, isang biyaya ang tumanda. Pero dapat tumatanda tayo ng may pinagkakatandaan bago pa man umabot sa punto na tayo po ay yung panahon na para humarap sa Panginoon. Nitong mga nakalipas na linggo ay sunod-sunod na talinghaga ang ipinaliwanag ni Jesus para mas maunawaan natin ang paghahari ng Diyos o maging ang kalooban ng Diyos. Maalala niyo po, 3 weeks ago, 15 linggo, ay narinig natin ang talinghaga tungkol sa manghahasik. Nang maghasik ng biyaya, may nahulog. No? Sabi nga yung binhi, nahulog sa batuhan, sa daan, sa dawagan, at maging sa matabang lupa. So yung mga nakikinig, tumatanggap ng salita ng Diyos, pero hindi tumitimo sa kanilang isipan, nawawala ang biyaya. Pero kapag tayo po ay handa at naa-absorb natin ang salita ng Diyos, doon tayo magbubunga. Nung sumunod na linggo, nung nakalipas na linggo, ganun din, talinghaga ng manghahasik. Sabi, di ba mabuting binhi ang inihasik mo? Bakit merong damo? Bakit may tumutubo din na damo? Sabi nung naghasik, hayaan nyo nang tumubo, kapwa o pareho. Pero darating ang araw, panahon ng anihan, bubunutin sila pareho, ihiwalay ang damo sa mabuting binhi o yung mga trigo. Pakitingnan nga ulit yung katabi, kung bakit buhay pa yan, masamang damo ba o dahil mabunga. Diba? Dalawa naman yan. No? Pero ang sabi, may darating ang panahon ng pag-aani. Ito yung wakas ng buhay ng tao sa mundong ito. At ang Diyos ang magsasabing, ito ay masamang damo, ito ang trigo. Ngayon naman, panibagong mga talinghaga, halos 3 talinghaga ang binigay sa atin. Isang nakahukay ng kayamanan, isang nakakita ng mamahaling perlas, at yung isang katulad ng malaking lambat na inihagis at nahuli ang lahat. Biruin niyo po yan ha, lahat. O, kung babalikan natin ulit, nung nagsaboy ng binhi, lahat naman nakatanggap, di ba? Lahat nakatanggap. Nang ihagis ang lambat, lahat nahuli, lahat ng uri, masasama at mabubuting isda. Lahat. Pero ang sabi pa rin ay, ihiwalay ito sa tamang panahon. Sabi niya, ganyan ang pagdating ng wakas o katapusan. Ganyan ang mangyayari sa katapusan ng daigdig.
Kaya ang panyaya sa atin ay magpatuloy tayong maghanap. Patuloy nating hanapin ang karunungan. Pag sinabing karunungan, ang Diyos. Kaya maganda po, no? Sana magsimba muna yung, lalo na ang Pangulo natin, no? Ang Presidente natin. Sana makapagsimba rin siya ngayong araw na ito. Kasi maganda yung halimbawa. Kasi bukas, di ba, no? State of the Nation. May SONA tayo bukas. At ilang taon na lang ba siya? 2 taon, no? 2 taon. Yung maganda kasi yung panalangin ni Solomon, itong nasa ating unang pagbasa. Anong hiniling niya? Hindi kayamanan ng mundong ito na pwede namang ibigay sa kanya ng Diyos. Siya na yung hari, siya yung itinalaga. Pero anong hiniling niya? Karunungan para malaman kung paano ang humatol ng matuwid at tama sa kanyang pamumuno. At kapag ang isang tao naman po mayroong karunungan, taglay niya ang kayamanan na hindi mananakaw o mauubos. Karunungang magdadala sa kanya sa langit. Ito rin nawa, kaya sinasabi ko kanina, nawa, habang tumatanda tayo, huwag tayong tumandang paurong. Tumanda tayo ng may karunungan, nang sa ganon, makapagbigay gabay tayo habang naghihintay tayo na kunin ng Panginoon. Maging malawak. Hindi ko lang alam ngayon, kung tayo bang matatanda na mga naririto? Malawak ba ang ating pag-iisip? Tingnan nyo nga ulit yung katabi ninyo. Kaya bang magbigay ng payo? O baka naman, isa na tayo dun sa mga, ang isip lang natin, pera. Minsan, mamamatay na lang, pera. Diba, no? Sana, hilingin din natin, no? Hilingin natin sa Diyos na magkaroon tayo ng karunungan, kasi ang karunungang ito ay magdadala sa atin o tutulong sa atin makilala kung ano ang pinakamahalagang kayamanan sa mundong ito. At walang iba kundi ang Diyos. Amen.